Handa naman po kami kasi hindi man po sa amin to ay. At sa pagkakataon na ito ay pare-pares nga kami na nagulat dahil nga sa biglaang desisyon ng may-ari ng lupa na ito. Kung anong magiging desisyon po ng mismong may-ari, okay lang din po sa amin kung saan kami mapadpad. At alam ko rin na magiging mahirap ito para kala Nanay Glaze at kala Mark dahil nga sa lugar na ito ay dito na sila nasanay. Nalulungkot lang po kasi ako at nasanay na po kami dito sa bahay na ito at kasi tahimik po. Wala po sa aming masyadong gumagambala. Masarap ang pakiramdam ko at kahit papaano nakakakilos ako ng sarili kong kilos. Pero bago pa man kami pumunta dito kay Nanay Glaze ay may napag-usapan na kami o may plano na kami para sa kanila dito. Mga kasakay na, kung sakali ibibenta to, lupa na ito, kukunin natin ito, ano? Okay. Para hindi po kayo aalis pa dito. Sanay na kayo dito ay, ano? Sige, pwede natin gawin yun. Magandang araw mga kalingap sa lahat ng ating manonood. Ngayong araw ay andito na naman kami. Araw-araw naman ito, ganito yung ginagawa natin. Nandito kami kala Nanay Glaze sa ngayon para kamustahin. At meron din tayong ibabalita kala Nanay Glaze sa ngayong araw. Kaya tara po, samahan niyo kami. Ay, kamusta po kayo? Nasa po si Tatay Budoy ngayon? Andyan po sa sentro. Yan nasa sentro? Si Mark? Nandun din? Mhm. Ano po ginagawa niyo ngayong araw? Mga kais-kais mo muna ng Meron natitira. kayo? Mhm. Ano yan? Natira pa nung nakaraan? Nung kuha ko ni Daniel nung Sabado. Yan. Okay, kaya anong oras umalis si Tatay Budoy? Kanina pa po mga alas 6. Alas 6. Mhm. Si Mark, anong oras umalis? Magkasabay ba sila umalis? Hindi. Sabay po silang mag-ama. Nag-almusal naman sila bago umalis. Mhm. Ayos. Eh, paglalaba mo na, natapos mo na. Yung iba po, yung ito na yung ano ni Unan. Kamusta naman po si Tatay Budoy doon sa doon sa pinagdadalahan niya? Nakuha niya na ba yung pera nila? Nakuha naman na. Kaya lang ho paunti-unti na yun. O tayo-tayo ang pagbibigay. Kasi ngayong naigipit daw yung bakla at nalugi siya. Ay, ganun. Dapat kapag ganun labas sila Tatay Budoy doon. Malugi man siya o obligasyon niyang bayaran kung ano may dinala doon dahil yun din naman yung binibenta niya. Dapat nagagawa niya ng parang kasi na-apektuhan yung nagdadala naman sa kanya, di ba? Pero wala kayong magagawa kasi doon lang naman kasi ni Tatay Budoy kaya magdala, di ba? Ba't doon sa dati pinagdadalahan niya, ano pong nangyari? Malayo daw po ay. Nalalayuan si Tatay Budoy. Nalalayuan po yung nagdadala. Yung kumukuha. Kala hindi pa ayos yung karsada. Hindi doon po sa pinagdadalhan niya dati, doon sa Sa Minasag po. Oo. Hindi diyan sa Hindi diyan sa Sa Katsuan. Katsuan. Ay, hindi na po yung nagdi-deliver doon. Matagal na. Kaya nga po bakit di na siya nagdadala doon? Okay yata yung pagbibigay sa kanya doon. Bira po pag may baka lang naman ho ang kinukuha doon ay. Hindi lahat ng klase ng kalakal ni Tatay Budoy hindi doon binibili. May pinipili lang sila. Okay. Nanay Glaze, napunta po kami dito kasi gusto ko lang din po na ready kayo. Nahanda po kayo kasi yun nga nalaman namin na parating po yung pinakang may-ari po nitong lupa. At hindi pa po namin alam kung ano yung magiging desisyon kung ibibenta niya itong lolote-lotehin po ito. Pero hindi pa po yung sigurado. Pero sinasabi lang po namin sa inyo para kahit paano po handa po tayo, kung ano man yung maging desisyon po nung pinaka-may-ari nitong lupa. Nanay? Kasi marami ditong pinatirik din na bahay. Talagang gustong-gusto din nilang ipaayos yung mga tahanan nila. Pero nung nalaman nga nila na darating na yung pinakang owner nito, hindi nila tinuloy, hindi sila pinatuloy. Yung iba naman gustong magtayo, hindi pinayagan na. Kasi nga dadating na yung baka may plano dito sa lupa na to. Opo. Kung sakaling magkataon kaya nanay, ano kayong plano natin? Ano pwede natin gawin? Ano po lang po ng iba.
handa naman po kami kasi hindi man po sa amin ito ay kung anong magiging desisyon po ng mismong may-ari. Okay lang din po sa amin kung saan kami mapadpad. Okay, kasi mga kalingap, hindi din kasi natin pwedeng hindi din natin pwedeng kung tabaga tayo yung magdidesisyon dito sa lupa nila nanay kasi may yung pinakang may-ari po talaga magdidesisyon nito. Kumbaga tayo pinayagan lang tayo na magtirik dito, no, nanay. At kung sakali man na magkataong ganun, pwede di naman namin kayo pabayaan, no. Gagawa naman natin ng paraan, ano. Opo. Kung kailangan na mag-ano muna kayo, mag-rent ganun, ano. Habang wala kayong titirhan pa, ano. Opo. Kasi ito mga kalingap, alam nyo naman sa mga nakasubaybay kung kanino talaga dapat itong bahay nito. Kaya nga tayo pinayagan dito noon. Kasi ang alam isang tao yung titira. Pero yun nga, pinakiusap naman natin na sa iba na lang natin ibibigay at tatlo silang tao na titira. Wala namang problema po. Kaso nga lang, syempre, alam namin na dadating yung oras na magkakaroon din ng plano dito kung ano yung gagawin dito sa lupain na ito, kung ibibenta o ano, pagtataniman o ano man, di ba nanay? Kaya yun, sinabi lang natin kay nanay para kahit anong oras man dumating at anong desisyon, handa po sila, hindi sila mabigla kasi mahirap naman kung bibiglayin natin sila nanay. Mahirap. Ang nanay. Pero kayo mag-alala at di naman natin sila pababayaan, lahat naman ay gagawin natin. Siyempre, kailangan naman hayaan natin na bumalik na naman sila sa dati dun sa tinitirahan nila. Hindi na po pwede yun. Nanay. So, sabihin mo na lang din po ito kay Tatay Budoy, ano? Opo. Para kahit paano alam din ni Tatay Budoy, no? Hindi naman sa may loob nyo. Hindi man po. Ha? Hindi man po. Nalulungkot lang po kasi ako at nasanay na po kami dito sa bahay na ito kasi tahimik po. Wala po sa aming masyadong gumagambala. Nananahimik na masarap ang pakiramdam ko at kahit papaano nakakakilos ako ng sarili kong kilos. Tama yun. Pwede din naman nanay na mangyari kung sakali po ito iluto-lutuhin, ano? At meron tayo dito, kung dito talaga yung gusto nyo at dito kayo nasanay, malay natin, makausap natin kung magkano nyo ito ibibenta, di ba? Pwede nating hulug-hulugan sa kanya yun, di ba? Kung sakali man talagang kesa i-rent natin, ihulog na lang natin, di ba? Oo. Kung talagang ibibenta ito, walang problema mga kalingap, kakausapin natin kasi total, yung tito naman namin ni Rans yung talagang nag-handle po dito. Baka pwedeng matulungan niya tayo na makipag-usap para po sa ganon malay mo makakuha pa tayo ng discount, di ba, kung sakaling ibebenta tong lupa na to, di ba? Walang problema kung sakaling ibebenta to, kunin natin to. Rans, ano? Kasi darating yung araw sila Nanay Glyza ay edad din, hindi na pwedeng palipat-lipat, kailangan may stable, may sariling ano. Tsaka bukod doon, kapag nakuha natin itong lupa na to, pwede natin pagandahin itong bahay mo, di ba? Pwede natin mas i-improve pa, di ba nanay? Tapos lahat dito pwede mo nang gawin talaga, wala ka nang hindi ka nang mag-aalangan, ano? Na makakasakay na kung sakali ibibenta to, lupa na ito, kukunin natin ito, ano? Para hindi po kayo aalis pa dito. Sanay na kayo dito ay. Ano? Sige, pwede natin gawin yun. Kung sakali mang ibenta talaga tong lupa na to. Kasi maganda din dito, nay, di ba? Opo, ito talaga dito. Ano pa yung, tsaka dito, tapos matatapos itong kalsada, tapos ang dami palang plano dito na gagawin, yung alam mo yun, yung parang pabahay na paupahan din. So, kapag nagdumami ang bahay po dito, na dito, pwede na dito sinali. Tsaka, pwede na sinali magtindahan, di ba? Kasi ngayon, naalangan kami, diba, dapat nanay gagawa ng tindahan. Kaso nga lang, medyo pina-stop muna kasi nga may ganito palang mangyayari. Baka masayang lang yung materyales o ano man. Tsaka wala pa masyadong bahay. Pero kung mabili natin itong lupa na to, pwede ka na magtindahan, di ba? Wala nang iisipin. No, wala nang magbabawal.
At may plano din sana kami dito habang wala kaming tindahan na dire-diretso ang gawa namin ng ng walis. Tapos tatayo na talaga ni Unad po ito ngayon, talagang junk shop at tag-init. Talagang maganda na rin naman ang daan. Kayang-kaya na niya daw yung hakot-hakutin dito. Kasi nahihirapan din naman si Unad sa katulad niya, napipending ang pera niya. Ay maigin na din yung naisip niya. Sabi ko, tama ka ako yung naisip natin, asawa ko. Kaysa naman habang buhay tayo ganito. Kasi hindi naman tayo habang buhay pa bata kasi nasa edad na tayo. Alam na natin yung dapat nating gawin. At saka nag-aaral ka ako, pati si Daniel, hindi naman habang buhay na nandyan ang lang naman talaga nila na yung lang talagang alalay lang habang nag-aaral si Mark. Sabi nga nung anak ko, hayaan nyo mama, pag ako talaga talagang maporsige na akong mag-aaral. Kasi tulad niyan, hinamak tayo ng kapatid ko, kung kapatid kadugo ko pa, hinamak ka. Pakikita ko naman sa kanya na yung paghamak niya, may nakita. Kaya nga nagsabi nga nung anak ko, nagpapasalamat din nga siya daw sa inyo at kahit papano ay nandyan kayo, hindi nyo siya pinababayaan. At malaking blessing din naman para sa amin talaga yung pagtulong ninyo sa amin, kahit papano ay ganito nga. Bago-bago yung buhay, nanay, kahit paano. Okay, nay. Wala pong wala pong problema. Basta ang hiling lang naman namin sana, yun nga, matapos ni Mark kasi para sa kanya naman yung pag-aaral na yun. Hindi naman para sa amin, para sa inyo yun. So, yun, maganda yung plano nyo, nanay, na ganyan. Kaya nga sabi ko, ituloy-tuloy nyo po, kagaya nyo pagkakayas nyo ng walis, ituloy po ninyo kasi ang laki ng kinikita ninyo. Ilang araw nyo lang kakayasin, may pera na kaagad kayo. Hindi po kayo hindi po kayo mawawala ng allowance. Tapos kapag may sarili na si Tatay Budi dito, hindi na niya kailangang palaging umaasa sa delay na sana pasaho doon sa pagtatrabahuan niya. Tinatapos lang talaga yung gawain yung kulungan ng mga manok at ng maluwag daw ang kanyang galawan dito at gawa nga ng na siya din sa mga manok niya. Tsaka malay natin kapag dumating yung time na pagbili to, malay natin mas malaki pa pala dito yung yung pwede nating makuha dito. Malay natin itong size na ito may extend pa pala to, di ba? O pwedeng mas malaki yung makuha natin na lupa, mas pwede silang mag-alaga na ng hayop, di ba, nanay? Maligdagan yung manok, digdagan mo ng aso, alaga ka ng aso. May aso na nga. Hindi yung mga kapakipakinabang yung pwedeng ibenta kagaya ng mga pato, di ba? Yung mga ganyan yung mga pwedeng ibenta, pwede yun. At saka pwede na rin kaming halimbawa paalaga kami sa inyo ng hayop. Kayo ang taga-alaga, tapos monthly kayong may sahod, di ba? Pwede yung ganun. Nanay, kung sakaling ito ay makuha natin na mas malaki, pwede yun. Kayo ang taga-alaga, Huwag nyo lang papatayin. Ay, yung mga tanim ko dito namamatay. Yun ang problema namin. Okay lang. Pinakain ng uod. Okay lang halaman, wag lang yung hayop, pwede mga kalinga, pwede nating, mas maganda nga pong mangyari ito, na kung ibebenta ito, mas maganda po yun. Kasi mas mabibigyan natin sila, nanay, ng oportunidad na kumita ng pera. Kasi pwede kami ni Commander magbigay sa kanila ng hayop nga na alagaan. Monthly naman o weekly natin silang pasasahuran. Di ba, nanay? Kami magpo-provide ng lahat, bahog o anuman. Di ba? Ang trabaho nyo lang, alagaan. Di ba? Pagandahin ng katawan, kung ano mang hayop ang pwede natin alagaan. Bawal lang kami sa baboy, nanay? Tsaka kung dumami ang bahay dito, baka maperwisyo. Ang mga kapitbahay sa amoy, maraming pwedeng paghanap buhayan na na pwedeng alagaan na hayop. Okay. Sige, nay. Ngayong araw ano na ba ang nagawa ni Mark? 'Di ba? Parang balita ko ba gagawin ni Mark yung bakod niyo? Hindi ba siya nakakuha ng mga kahoy? Hindi pa po at busy pa yung isa. Na daw sa mga linggo ganyan. Linggo siya mangunguha. Kasi ito, mga kalingap, kung makita nyo itong lupa na to,
na pinagamit sa atin. Malaki pa talaga to dito. Oh. Sa kanila din po kasi ito halos lahat hanggang doon. So malaki pa ito. Kung makuha natin to kapag pinagbili ito, pwede nang paglagyan niya ng mga alagaan niya na Nanay Glyza. Siyempre yung mga manok, okay sa kanila na yan. Hindi na natin kailangang galawin yan kasi sa kanila talaga yan ay dagdagan natin ng iba naman na na hindi kagaya ng kung ano yung meron sila nanay. Ano nanay? Para kahit paano, itong pinaparami naman nila, pwede naman nila itong ibenta ng pangsarili nilang pera. Di ba nanay? Oo. Agree ka ba doon sa gusto kong mangyari? Opo. Ha? Opo. Natutuwa nga po ako at kahit papaano meron din akong sariling Pag-aalagaan, paglilibangan. No? Yun naman, syempre, kung sa amin yung hayop, pero yun nga, may sahod naman sila Nanay Glyza doon. Di ba nanay? Kasi kailangan din natin, kahit kami ni Commander, kailangan din nating gumawa ng paraan kasi hindi naman kami pabata, patanda kami, lalo na may mga batang kailangan mag-aral. Kumbaga parang give and take na lang kami ni Nanay Glyza kapag nagkataon, di ba? Na sila mag-aalaga, sa sahod naman sila, di ba? Hindi naman yun naalagaan mo lang ng wala man lang mababalik sa iyo, di ba nanay? At least may regular na natrabaho si nanay kapag gano'n, di ba nanay? Okay. Kaya mo ba? May experience ka ba? O kahit wala, pero sa tingin mo kaya mo? Nakapag-alaga na rin ho ako ng baboy. May experience ka na din sa ganyan. At yung dati kong yung pinsan ko yung nag-alaga yun ng baboy. Ako ang nagpalaki noon. Sa bundok yun. Kung doon, papaligo. Ibig sabihin may karanasan ka rin talaga nanay, ayos yun, hindi bago ito kay nanay. Tsaka si Tatay Budoy, pwede din. Kung si Tatay Budoy willing siya, kapag nangyari, dalawa na lang sila na Glyza, hindi na sila aalis-alis pa dito sa bahay, di ba nanay? Hindi na nila Tatay Budoy. Pero kung matuloy niya itong junk shop niya, andito lang din naman siya, mamimili lang naman siya ng kalakal, di ba? Tapos yung sahod ninyo, pwede niyong ibili ng mga nagbibenta ng kalakal sa inyo, di ba? Okay. Tumama lang si Unad na rin ay medyo nasa edad na rin. Gusto ko din naman Yung magpahinga kakalakad niya, mahirap na yun. At least, naipaalam na natin kala Nanay Glyza kasi nga nagulat din ako na ganun pala yung magiging desisyon dito. At parating pala talaga yung mayari. Yung mga tao nga din dito, nakaready na yung pampagawa nila ng bahay, hindi nila na ituloy o hindi nila kaya magpaganda ng bahay dito kasi hindi mo sariling lupa. Ito yung mahirap dito sa Bicol kapag hindi mo sarili, kahit saan naman, kapag di mo sarili ang lupa talagang wala kang karapatan o wala kang freedom na magpaayos ng bahay mo, na magpaganda. Babalik ako dito kapag nakausap namin yung may-ari, kung ano yung magiging desisyon niya, kung pagbibili niya talaga. Babalik agad ako dito para mabalitaan ko kayo, Opo. Pero ipanatag nyo yung loob po ninyo na hindi kayo dito alis, Opo. Basta yun yung pangako ko sa inyo, gagawin ko po yun. Ha, nanay? Opo, maraming salamat po. Okay, wala pong anuman. So, dito kasi mga kalingap, sa totoo lang, yung nanay ko, since solo parents kasi siya, hiwalay siya sa tatay ko. At syempre, hindi naman baga maganda na sabi nga sa loob ng isang bahay, dapat ang nandiyan lang ay yung prinsesa at hari. Kumbaga yung mag-asawa. Kasi kapag may parents na nandyan, medyo mahirap, medyo kailangan mag-adjust diyan sa lahat ng bagay. So, yung nanay ko ngayon ay nasa kapatid, kasama ng kapatid. Tapos gusto niya talaga dito magpagawa sana ng bahay kasi nga since yung tito naman namin ang may hawak nito, gahandle nito. So, magpapagawa na dapat dito, magi-start na yung bahay, kukonstruction na. Kaso nga lang, biglaan nga na ganun yung nangyari. So, pati yung nanay ko, tigil talaga yung paggagawa dito. So, in-stop na yun. Kaya, ayun, ang napag-desisyon na lang namin din ay meron namang mababalang na binibentang lupa dito. Bibili na lang din kami para na sa ganun ay magkaroon din ng pagtitirikan ng bahay yung nanay ko kasi syempre kumbaga nakakailangan din naman na kahit kapatid mo syempre gusto niya rin siguro kumbaga yung hindi ka mailang sa lahat ng kilos ganun.
So, kaya gusto niya siguro din nakabukod. Kaya ganun. Kaya ganun din ang gagawin natin dito kay Nanay Glyza. Kung dumating niya nga yung oras na okay na to, hindi natin sila pababayaan na lumipat pa. Kasi sinabi ko na to dati, ayaw ko si Nanay Glyza na babalik pa doon sa tinitira nilang katabi ang CR kapag kumakain, nakaupo kapag natutulog, tapos yung bubong halos lapat na sa ulo, na kung gusto mong matulog ng tanghali at pagod ka, hindi mo kayang matulog kasi nga napakainit, di ba nanay? Tapos kumakain sila, nandun yung bowl. Tapos hindi pa kaya-aya, di ba? Tapos kung minsan daw yung kinakainan nila, kinakainan ng aso. Di ba nanay? Hindi kayang sikmura. Kaya nga, Kaya pag kami nakain talaga, naka-face na daig pa namin may kulang-kulang na lang ay mag-face mask. Grabe. Doon madalas inuubo si Ulan saka si Tutoy. Doon sa ganung Hmm. grabe. Okay. So, Nanay Glyza, ngayon, pupunta muna kami ha. At Opo. may kailangan pa kaming tulungan. Napadaan lang kami dito ni Rancel Commander kasi nga sabi ko, kailangan ko daanan sila nanay para masabi ko. Ano? Opo. Okay. Para malaman din ng viewers natin kaya tayo may video din. Ano? Opo. Okay. So, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay kay nanay. Sa lahat na nakaunawa sa nangyari sa kanila ng kanyang anak. At sa lahat naman hindi nakaunawa, ano naman po nyo yan, opinion nyo naman po yan. At nagpapasalamat pa rin ako kasi talagang control nyo po yung mga binigay nyo o binitawan yung komento kay Nanay Glyza at sa kanyang anak nung nangyari nga yung vlog natin na yun. Kaya maraming salamat po sa inyo. At muli po, Marcos TV Channel, Commander ni Marcos, Rans TV, maraming salamat po.